Ganda ng tanghali na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay 12:49 dito sa Pilipinas. Isa pong magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng mundo. At sa oras nga po ito mga kaibigan ay itutuloy po natin ang ating binabasa dito sa Biblia. Pang day 65 na po ng ating Bible reading sa araw na ito. At pinupuri ko po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat sa lahat ng mga nakikinig ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin ang aking introduction dahil medyo matahitahimik pa po ng konti. Atin pong samantalahin yung medyo tahimik na konti dito sa aming lugar. Kaya buksan na po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat pa rin po ng unang hari, nasa chapter 17 pa lang po tayo. Kahapon po ay natapos po natin ang chapter 16. Mula chapter 13 to chapter 16. At ngayon po ay nasa chapter 17 na po tayo ng unang hari. Kaya mga kaibigan, samahan po tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita sa oras na ito. At umanhin din po dahil ang inyong nakikita ay ang aking mga halaman. Mas okay na po yan ang halaman kaysa yung mukha ko po ang inyong nakikita. Ano po? So, simulan ko na po mga kaibigan. Sabi po dito sa chapter 17 ng unang hari, ang title po nito ng 17 ay Sinugo ng Diyos si Elias. Nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbi, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, sa batis naman siya umiinom. Pinapunta si Elias sa Saripta. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Saripta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis na namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw, na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias.
Binuhay ni Elias ang anak ng balo. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, "Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata," wika ni Elias, at kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa taas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin, "Yahweh, aking Diyos, ganito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin?" Makaitlo niyang hiningahan ang bata, kasunod ang ganitong dalangin, "Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito." Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina, wika niya, "Narito ang anak mo, buhay na siya," at ganito ang naitugon ng babae, "Ngayon ko napatunayang kayo nga ay lingkod ng Diyos at pawang katotohanan ang sinabi ninyo sa ngalan ni Yahweh." Chapter 18, si Elias at ang mga propeta ni Baal. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Pumunta ka na kay Akab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito." At nagpunta nga si Elias kay Akab noong katindihan excuse po, ng tagutom sa Samaria. Ipinatawag ni Akab si Abdiyas at ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Abdiyas ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang inuusig ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas niya ang 100 sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tig-50 ang bawat pangkat at binibigyan ng pagkain at inumin. Sinabi ni Akab kay Abdiyas, "Tayo na, galugarin natin ang buong lupain at tignan ang bawat ilog at lambak. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo." Mula at baka, naghiwalay sila sa paggalugad sa kaharian ni Akab sa isang panig at si Abdiyas naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Abdiyas, nasalubong niya si Elias, kaya't nagpatira pa siya at ang wika, "Kayo nga ba? Iginagalang kong Elias, ako nga." Tugon naman to, "Pumunta ka sa iyong Panginoong si Akab at sabihin mong narito ako." Tumanggi naman si Abdiyas, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at ako'y ibig ninyong ipapatay kay Akab? Saksi ko si Yahweh na inyong Diyos. Ginagalugad niya ang lahat ng bansa sa paghahanap sa inyo, at pag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala. Hanggang hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapupunta ninyo ako sa kanya para sabihin narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Akab na narito kayo, dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na di ko alam. At pag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh sa pool ng pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta si Yahweh ang aking nailigtas noong sila'y pinag-uusig ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, 50 bawat pangkat, at dinalhan doon ng pagkain at inumin. At ngayon, sabihin narito kayo, tiyak na papatayin niya ako." Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, haharap ako kay Akab sa araw na ito." Hinanap nga ni Abdiyas si Akab at sinabi ang lahat ng pinasasabi ni Elias, at lumakad si Akab upang salubungin ang propeta. Pagkakita ni Akab kay Elias ay sinabi nito, "Ikaw nga ba, salot ng Israel? Hindi ako ang namiminsala sa Israel, kundi kayo at ang angka ng inyong ama. Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo si Baal, ngunit tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Asherah na pinakakain
Jezebel at maghaharap kami sa bundok ng Carmelo. Tugon ni Elias, tinipon nga ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan kung si Yahweh ang tunay na Diyos? Siya ang sundin ninyo at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod, hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal, bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo, pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog, kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw, sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo, lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit nga ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ni Yahweh na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinati ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias, makaitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob. Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. Inuutos ni Elias, dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag bayaang may makatakas kahit isa.
Dinakip nga nila ng mga tao, dinakip nga sila ng mga tao at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay. Sinabi ni Elias kay Akab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan, samantalang si Akab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo. Sumubsob sa lupa, sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong nakikitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Akab na kawan ang karwahe at lumusong kaagad, baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ni Yahweh. Inilihis niya ang damit at tumakbo sa una ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Chapter 19. Nagpunta si Elias sa Horeb. Nagngit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit pa sa rito ang iparusa sa akin ng mga Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay. Tulad ng ginawa mo sa kanila, natakot si Elias kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng ritama at nanalangin ng ganito. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas sa tulong ng pagkain iyon. Naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Kinausap ni Yahweh si Elias. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo. Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya
ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikda ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta, at ako na lamang ang natira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jasael bilang hari ng Syria, at si Jeho na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Mehola bilang propetang hahalili sa iyo, ang makaligtas sa tabak ni Jasael ay papatayin ni Jeho. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jeho ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang iligtas ko, ang mga hindi nanikluhod kay Baal at hindi sumamba sa kanya." Ang pagtawag kay Eliseo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 paris na turo ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling paris. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuksok niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga turo. Humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay isasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang paris na turo at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Chapter 20. Kinubkob ang Samaria. Tinipon ni Ben-Hadad ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. Kasama sa hukbong ito ang 32 haring sakop niya at ang kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma. Nagpadala siya ng mga sugo kay Akab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito, "Ibigay mo sa akin ang iyong ginto't pilak, iyon na ang iyong mga asawa at anak." Sumagot ang hari ng Israel, "Masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon. Ako at ang lahat sa akin ay inyo." Ngunit bumalik kay Akab ang mga sugo at ganito naman ang sabi. Ipinasasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto at pilak, gayon din ang iyong mga asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras darating ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang iyong palasyo, at ang mga bahay ng mga tauhan mo, kukunin nila ang kanilang magustuhan. Tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatanda sa kaharian at sinabi, "Tignan ninyo, maliwanag na tayo'y ibiglipulin ng taong iyan, matapos na pumayag akong ibigay sa kanya ang lahat kong ginto't pilak. Hinihingi naman ngayon ang aking mga asawa at anak." Sumagot ang matatanda at ang buong bayan, "Huwag po kayong papayag, huwag ninyo siyang pansinin." Kaya't ganito ang sagot niya sa mga sugo ng Ben-Hadad, "Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko, ngunit itong huli ay hindi ko magagawa." At umalis ang mga sugo, dala ang
Gayong sagot, sa gayon, nagpasabi uli si Ben-Hadad, ganito rin at higit pa rito ang ginawa sa akin ng mga Diyos. Kapag sa Samaria may balita kahit tig-iisang dakot na abo para sa aking mga tauhan. At sumagot ang hari ng Israel, huwag mong bilangin ang sisiw hanggang hindi napipisa ang itlog. Nasa kanyang tulda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya. Pagkarinig ng gayong sagot ay sumigaw siya, salakayin ang kaaway at humanda ang bawat isa sa pakikipaglaban. Nagtagumpay ang Israel. Dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Akab na hari ng Israel. Ipinasabi ni Yahweh, nakikita mo ang takot-takot na kawal ng iyan? Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa araw ring ito, papagtagumpayin kita laban sa kanila at makikita mong ako nga si Yahweh. Sa paanong paraan? Tanong ni Akab at sumagot ang propeta. Sa pamagitan ng mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga punong lalawigan, at sino ang mamumuno sa labanan? Tanong uli ni Akab. Kayo, tugon ng propeta. Tinipon nga ni Akab ang mga kabataang kawal ng mga punong lalawigan. May 232 lahat-lahat. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000. Pagdating ng tanghaling tapat, samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari ng kasama niya ay nag-iinuman sa kanilang tulda. Lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, may lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria at sumagot sila, hulihin sila ng buhay. Anuman ang kanilang paksa, kapayapaan man o labanan. Sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal. Kasunod ang buong hukbo ng Israel. Sa unang sagupaan ay napatay ang bawat isa ang kanyang kalaban, kaya't nagtakbuhan ang mga Seryo. Tinugis naman sila ng mga Israelita, ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasama ng ilang kawal na kabayuhan. Lumabas naman si Haring Akab at tumulong sa pagtugis. Pinuksa nila ang mga Seryo at napakaraming kabayo at karwahe ang kanilang nasamsam. Panibagong pagsalakay ng mga Seryo. Mga kaibigan, tayo po ay nasa chapter 20 pa rin at napakahaba po ng chapter 20. Matapos ang labanang iyon, sinabihan uli ng propeta ang hari ng Israel, wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan, ihandang mabuti ang inyong balaking mabuti ang dapat gawin sapagkat paglipat ng taon, muling sasalakay ang hari ng Syria. Pinayuhan din ng kanyang mga ministro ang hari ng Syria. Diyos ng kabundukan ang kanilang Diyos, wika nila. Kaya tayo natalo, ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Ganito po ang inyong gawin. Alisin ninyo sa kanilang katungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga punong kawal. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may gayon ding dami ng kabayo at karwahe. Sa kapatagan natin sila labanan at tiyak na tayo'y magtatagumpay. Nakita
Nakinig ang hari sa kanilang payo at gayon nga ang ginawa. Tagumpay sa Afik. Paglipat ng taon, tinipon ni Bin-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Afik. Upang lusubin ang Israel, nagtipon-tipon din naman ang mga mandirigma ng Israel at sinalubong ang kalaban. Nagdalawahang pangkat sila at nagtayo ng kampaminto sa tapat ng mga iyon. Animoy 2 kawan lamang ng kambing ang hukbo ng Israel. Samantalang halos matakluban ng hukbo ng Syria ang puok na iyon. Lumapit uli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang pinasasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan. Ipalulupig ko sa inyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. 7 araw silang nagmanman sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa ika-7 araw. At sa araw na iyon, 100,000 kawal ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natira at pumasok sa lungsod ng Afik. Ngunit gumuho ang muog ng lungsod at 27,000 ang natabunan. Nakatakas uli si Bin-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng kuta. Sa gayong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, balita po namin ay maawain ang mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng sako at magtatali ng lubid sa aming liig at iharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapapatay. At gayon nga ang ginawa nila. Humarang sila sa hari ng Israel at nagmakaawa. Hinihingi na po ng inyong aliping si Ben-Hadad ang kanyang buhay. Buhay pa ba siya? Buhay po ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pahiwatig, kaya't agad sinambot, opo, buhay pa po siya, buhay pa. Madali, kaunin ninyo siya. Utos ni Akab. Pagdating sa Bin-Hadad, pinasakay siya ni Akab sa kanyang karwahe. Sinabi noon ni Bin-Hadad, isasauli ko sa inyo ang mga lungsod ng inagaw ng aking ama na inyong ama. Maari kayong magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria. Sagot naman ni Akab, sa ganitong kondisyon, pinalalaya ko na kayo. Nayari nga ang kasunduan at pinalaya nga sila ni Akab sa utos ni Yahweh. Hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, sugatan mo ako, subalit tumanggi ito. Kaya sinabi niya, sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito'y kakainin ka ng leon. Hindi pa nakalalayo ang sinabihan ay nasalubong siya ng isang leon at napatay.
Nakakita ng ibang kasamahan ang alagad ng mga propeta, at ito naman ang kanyang pinakiusapan. Sugatan mo ako, wika niya. At ginawa naman ng pinakiusapan ang hinihiling sa kanya. Nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos bindahan ang kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, "Kamahalan ng ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag." Wika po niya, "Alagaan mo ang bihag nito, pag siya nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 3,000 salaping pilak." Ako po lamang ay nakalingat at biglang nawala ang bihag. Sinabi sa kanya ng hari, "Ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol. Mamamatay ka o magmumulta?" Bigla niyang inalis ang bindang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala'y isang alagad ng mga propeta, at sinabi niya sa hari, "Ito ang ipinasasabi ni Yahweh, sapagkat pinagkatiwalaan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y karapat-dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay, at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan." Bumalik sa Samaria ang hari na malungkot at masama ang loob. Ayan po mga kaibigan, hanggang dito po tayo sa verse 20, chapter 20. 17 to 20, 17, 18, 19, 20. Ayan. Halos 4 po na chapter ang ating binasa sa hapong ito. Ayan po mga kaibigan, ang buhay po ni Propeta Elias. Nakakatuwa kasi siya po yung direktang nakikipag-usap kay Yahweh. Siya po yung nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos nung umapoy yung pinabasa niyang mga handog, mga kahoy at pinalagyan niya pa ng kanal. Pero nung nalaman niya na hinahanap siya ni Jezebel para patayin, si Elias po ay nagtago, natakot. Alam niyo po, kahit man sa ating kapanahunan, dumarating po yung mga takot, pangamba sa ating buhay. Naku, paano na lang kaya? Naalala niyo po nung COVID, ang daming nag-alala ng mga tao, ang daming problemado ng mga tao. Naku, baka kami ma-COVID, baka kami mamatay. At doon tinignan ng Diyos yung ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Ngunit ng panahong iyon, mga kaibigan, ako po'y nananalangin na sa Diyos, "Panginoon, patawarin niyo po kami ng aking buong sambahayan. Pinagsisisihan po namin ang lahat-lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga mahal sa buhay." Kumbaga, ready na mga kapatid. Kasi kapag tinignan po natin yung bilang ng mga namamatay, bilang ng mga pasyente sa hospital, kung saan-saan na dinadala yung mga may COVID, ay talaga naman, kung wala po tayo sa Panginoon, para pong mawawalan talaga tayo ng tiwala sa Diyos at pag-asa. Hanggang sa dumating nga po mga kaibigan, na kami pong lahat ay nagkaroon ng COVID. Yung Omicron, ang tawag doon ay Omicron. Nakadalawang bisis po kami na COVID. Buong pamilya na talaga naman mga kaibigan. Yung parang ang mga buto ay nakalas. Grabe po ang sakit. Grabe po ang lagnat. Andoon po yung wala ka ng pang-amoy, wala kang panglasa, at wala pong kalasa-lasa na ang pagkain mo. Ngunit hindi po natinag ang aking pananalig kay Kristo. Sinasabi ko po sa aking mga anak, kanya-kanya po kami ng higa .
Pero kapag nakita ko po naggrogi si Lolo Dodong ay talagang hindi po pwede na hindi ako bumangon. Hindi ko po pinagbigyan yung aking nararamdaman kasi kailangan po akong umalalay kay Lolo Dodong. Mas mahina po ang kanyang katawan kaysa akin. Pero ang nakita ko po doon, yung maliit na lang na bahagi sa puso ko ng pananalig kay Kristo at yung pagiging handa na kung ano man ang mangyari ay marahil yun po ang tinignan ng Diyos. At purihin po ang ating Panginoon, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Lahat po kami ay gumaling at purihin ang Diyos. Wala pong nawawala na buhay isa man sa aking mga pamilya. Alam niyo po ito si Elias grabe po ang pinakita sa kanya ng Panginoon na himala. Yung anak ng babaeng balo ay sa pamagitan ng kanyang panalangin ay muling nabuhay, na ito ay patay na. Ngunit nung hiniling niya sa Panginoon na ito'y buhayin, ay binuhay ng Diyos. Kumbaga, ang daming himala na nakita ni Elias na ginawa ng Diyos sa buhay niya, pero doon lang sa pananakot o banta ni Jezebel ay tumakbo siya malayo. Malayong malayo. Natakot po siya at ganun po ang ating buhay na kung minsan ay tanging Diyos lang po ang nakakaalam kung bakit po tayo may mga takot, pangamba, alalahanin sa gitna ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin na mga kabutihan, di po ba? Kaya mga kaibigan, kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay natin, manatili po ang ating pananalig sa Panginoon. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo mga kaibigan na magbasa tayo ng salita ng Diyos dahil ito po ang magiging daan sa buhay natin upang makilala pa natin ang Panginoon. Akala nyo po, nakilala na natin ang Diyos. Magpapakilala pa po ang Diyos sa atin habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Hindi lang po yung ang Panginoon ang ating provider, ang Panginoon ang ating Jehovah Rapha, our healer, ang Panginoon ang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema at suliranin. Hindi lang yun. Kakaunti pa lang po yun mga kaibigan. Ang Diyos po natin ay punong-puno ng kapangyarihan at sa pamagitan po ng kanyang salita, dito po siya magpapakilala na, oh, grabe pala ang Panginoon. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, kapag tumawag ka lang, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang Diyos po ay tumutugon. Tandaan po natin mga kaibigan ko, nasa pamagitan po ng ating pananalangin sa ating pagkikipag-usap sa Diyos, ang Diyos po ay nakikinig din sa ating mga dalangin at ginagawa din po niya yung ating kahilingan. Hindi po pwede na hindi tumugon ang Diyos, lalo na kapag ang ating panalangin ay talagang punong-puno ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay naunawaan po natin sa oras na ito ang salita ng ating Panginoon. Nawa ay may ginagawa ang Diyos sa buhay natin habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. At nawa po ay wag po nating tawag dito, katamaran. Huwag po nating katamaran ang salita ng Diyos, ang pagkikinig sa salita ng Diyos, ang pagbabasa sa salita ng Diyos dahil sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon, dito po natin siya patuloy na makikilala na ang Diyos pala natin ay hindi lamang siya yung ating tatay sa langit, kundi siya po yung ating Diyos na tagapagligtas, Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ayan mga kaibigan, hanggang dito po muna muli ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon at loobin uli ng Panginoon na sa araw ng bukas ay makapagbasa po tayo muli upang sa ganon ay malaman pa po natin at makita pa po natin ang mga himala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po, nasa 17% pa lang po tayo. Yung ating 65 days today na ating Bible reading ay nasa 17.
pa po tayo, pa lang po tayo at marami pa po tayong babasahin mga kaibigan. Kaya muli po, ako'y magpapaalam muna for a while mga kaibigan. Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy pong pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay, higit sa lahat ang ating pamumuhay espiritual. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Salamat sa ating Panginoon dahil siya ay napakabuti. In Jesus' mighty name, Amen.